para sa yumaong superstar na si Nora Aunor isinagawa ngayong araw. Leader ng Roman Catholic Church na si Pope Francis nasawi sa stroke ayon sa Vatican. OPM legend na si Haji Alejandro pumanaw na matapos ang pakikibaka sa sakit na colon cancer. Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Sia inisyuhan ng summons ng COMELEC 2nd Division. Senator Amy Marcos dismayado sa 2 araw lamang na Senate detention na ipinataw laban kay Ambassador Marcos Lacanilao. At District Director ng Quezon City Police District inalis sa pwesto kaugnay sa kaso ng isang lasing na pulis na pumasok sa isang bahay at nanghara. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, April 22, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Sakay pa rin ang nag-iisang UNTV Radio mobile booth. Naririto naman tayo ngayon sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City kung saan isinasagawa ang free dental services at free optical check-up para sa ating mga kababayan na handog pa rin ng UNTV at Members Church of God International. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inilabas na ng Vatican ang official medical report kaugnay sa pagkasawi ng leader ng Roman Catholic Church na si Pope Francis. Base sa medical report, nasawi ang Latin American Pontiff dahil sa stroke na sinundan pa ng coma at irreversible cardiocirculatory collapse. Bago ang kanyang pagkasawi, matagal din na confine sa ospital si Pope Francis dahil sa kanyang double pneumonia. Sa isang video message na nagpaabot ng kanyang pakikiramay sa pagpanaw ng leader ng Simbahang Katolika, si Vice President Sara Duterte. Nauna na ring nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pagpanaw ni Pope Francis. Pumanaw na sa edad na 70 ang OPM legend na si Haji Alejandro. Ang malungkot na balita ay kinumpir mismo ng pamilya Alejandro. Nauna nang napabalita na mayroong stage 4 colon cancer ang veteranong singer. Ilan sa mga awiting pinasikat niya ang nakapagtataka kay ganda ng ating musika at kilala rin ang kilabot ng kolehiyala. Nagpaabot naman ang pakikiramay sa pagpanaw ni Haji Alejandro ang malalapit na kaibigan at fans ng mang-aawit. Humabol sa huling gabi ng burol ni Nora Aunor ang ilang kilalang personalidad sa pelikula at politika. Ilan sa kanila ay nagbahagi ng kanilang magagandang alaala kasama ang nag-iisang Filipino superstar. Narito ang report ni Ivan Alvarez. Labis man ang kalungkutan na naidulot ng biglaan niyang pagpanaw. Nag-iwan naman ng magagandang alaala sa kanyang matatalik na kaibigan at kasama sa industriya ang superstar ng pelikulang Pilipino na si Nora Aunor. Imbes na malungkot, lahat tayo nalulungkot, di ba? We want to celebrate her life because it was quite an exciting, colorful, glorious, meaningful life.
Ayon sa kanyang mga kaanak at kaibigan, isa sa katangian ni Ate Guy ang pagiging mapagkumbaba at malapit sa fans sa kabila ng kanyang kasikatan. She's a very warm and funny person kasi pag pumupunta sa shooting set, yung mga fans niya na mga yaya namin sa bahay namin, nakikipagkuha talaga siya ng mga pictures. She's very down to earth. Ganon din siya sa lahat ng mga minamahal ng mga fans. Tapos nun, she has a very beautiful voice na magandang pakinggan, paulit-ulit, hindi nakakasawa. Patunay din ng kanyang kahusayan sa pag-arte ay ang pagiging magandang halimbawa sa sumunod na henerasyon ng mga artista. Siya yung tipo ng artista that would coach you but she will support you, as in guide you all the way. And then, mararamdaman mo naman kasi siya sa eksena, yun nga yung higop yun yung power niya yung hindi mo kailangan mag-motivate pag si Ate Guy ang ka-eksena mo kasi dadalin ka talaga niya. Dadalin ka niya, bibit-biting ka niya, gagabayan ka niya. Bukod sa pagiging magkakatrabaho sa harap ng kamera, pamilya na rin ang naging turingan nila sa isa't isa. Napakahirap dahil how do you say that? Dahil pamilya ko si Ate Guy. Maliban sa pagiging isang masugid na tagahanga, she became family sa buong buhay niya. Sorry, I'm very emotional. Samantala, maliban sa mga sikat na personalidad, personal na nakiramay sina President Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Nauna namang nagtungo ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Hindi man personal na nakarating si Vice President Sara Duterte, nagpahatid naman ito ng bulaklak bilang tanda ng pakikiramay sa pamilya. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinasagawa ngayong araw ang state funeral para sa yumaong superstar na si Nora Aunor. Ito ay parte ng pagpupugay para sa namayapang pambansang alagad ng sining. Mula sa Maynila, nagbabalik si Ivan Alvarez live. Ivan, ano yung latest sa sitwasyon ngayon dyan? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Katatapos lamang ng departure honors at necrological service para kay Nora Aunor na isinagawa sa Metropolitan Theater dito sa Maynila. Kaninang eksaktong alas 8:30 ng umaga, isinagawa ang arrival honors sa harapan ng Arroceros Forest Park, kung saan nagtipon ang mga tagahanga ng aktres upang ipakita ang kanilang pakikidalamhati. Pagkatapos ng arrival honors ay isinagawa na rin agad ang necrological service, kung saan binigyang pugay ang malaking kontribusyon ni Ate Guy sa pelikula at sining broadcast. Dito nagsagawa ng pagbabalik tanaw o farewell rites sa kanyang mga pelikula at inaalaala rin ang mga naging magandang alaala kasama ang batikan sa harapan o sa likod ng kamera. Kasama sa mga nakiisa, mga kaanak at mga kaibigan, ang mga fans at mga kapwa pambansang alagad ng sining ng yumaong aktres. Aga sa ngayon ay papunta na sa libingan ng mga bayani ang mga si Nora Aunor kasama ang kanyang mga kaanak, pati na rin mga kaibigan, pati rin ang mga kapwa alagad ng sining at papunta na nga sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Bilang pagpupugay sa kontribusyon ng national artist na si Nora Cabaltero Villamor o mas kilala bilang Nora Aunor, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang April 22, 2025 bilang Day of National Mourning. Ito ay sa ilalim ng Proclamation No. 870 na nilagdaan ng Pangulo. Dahil dito, ibababa sa half-mast ang pambansang watawat sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa Pilipinas, maging sa mga kinatawan nito sa ibang mga bansa bilang pakikiramay ng sambayanan.
Sinimula na ng Commission on Elections o COMELEC kaninang hating gabi ang deployment o pagpapadala ng mga balota sa iba't ibang rehiyon sa bansa na gagamitin sa darating na eleksyon sa May 12. Una nang ipinadala ang mga balota para sa Bangsamoro Region. Narito ang report ni Dante Amento. Pinangunahan kagabi ng mga miyembro ng Commission on Elections o COMELEC and Bank ang pasimula ng deployment o pagpapadala ng mga balotang gagamitin sa halalan sa susunod na buwan. Galing ang official ballot sa COMELEC warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Unang ipinadala ng komisyon ang 2.3 milyon na balota para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, diretso sa City o Municipal Treasurer's Office. Bangsamoro kasi ang una at ito ay nagre-representa ng 3,546 na presinto sa buong Bangsamoro kasama ang SGA, yung Special Geographic Area. 8 municipalities yun. So kung napansin nyo kanina, isang paleta, isang bayan ang nire-representa niyan. Ayon sa COMELEC, magtutuloy-tuloy ang deployment at target na makarating lahat ng balota sa lahat ng lugar sa bansa sa May 1. Mahigit 69.7 million na official ballots ang kailangang ma-deliver. Dagdag pa ng poll bodies, sa May 2 ay sisimula nila ang final testing and sealing o FTS ng mga makina. Dito ay sinusubok sa huling pagkakataon ang automated counting machines o ACMs kung gumagana ng maayos bago selyuhan at bubuksan na lang ulit sa araw ng halalan. Boboto ang mga totoong botante gamit ang halos 1 milyon na opisyal na mga balota. Pagkatapos ay isi-zero ang makina na sasaksihan ng watchers, citizens' arms na walang lamang boto ang ACM. Na gagawin sa bawat presinto mula May 2 hanggang May 7 or May 8 ay gagamitin po yung original na balota. Kaya lang, 10 lang po yun. So hindi magagalaw ang isa man sa mga balota na nandito. 93,629 dito ang ACMs na gagamitin sa halalan at mahigit 16,000 naman ang contingency o backup machines sakaling magkaroon ng aberya sa ibang mga makina. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inisyuhan na ng summons ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division si Pasig City Congressional Candidate Attorney Christian Sia. Kaugnay ito sa inihain sa kanyang disqualification case ng COMELEC Task Force SAFE. At para sa detalye, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, ilang araw ang ibinigay kay Attorney Sia para sumagot dyan sa disqualification case sa kanya? Magandang umaga, Ella. Batay sa inilabas na desisyon ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division, 5 araw lamang ang ibinigay ng COMELEC kay Attorney Sia. Kapag natanggap na niya yung kopya ng summon, ay dapat na makapagsumite na rin siya ng kanyang sagot dito sa kanyang disqualification case. Matapos na formal masampahan ang kasong disqualification ng Commission on Elections o COMELEC Task Force SAFE si Pasig City Congressional Candidate Attorney Christian Sia, noong nakaraang April 16, napunta ang kaso sa COMELEC 2nd Division. At kahapon na ay naglabas na nga ng summons ang dibisyon upang pasagutin si Sia sa reklamo sa kanya kaugnay ng pahayag nito laban sa mga solo parent, dati at kasalukuyang staff nito habang nangangampanya. 5 araw lamang ang ibinigay kay Attorney Sia para magsumite ng sagot pagkatanggap ng summons. Kapag bigo siyang makasunod sa itinakdang panahon o reglementary period ay hindi na ito papayagan na makapagsumite ng kanyang mga ebidensya. Dagdag pa ng COMELEC 2nd Division, hindi pinapayagan ang motion to dismiss o kaya rejoinder bagamat maaari niya itong magamit ni Sia bilang depensa. Pagkatapos na makapagsumite ng sagot o memorandum ni Attorney Sia ay naasahang maglalabas kaagad ng desisyon ang dibisyon. Tiniyak ni Chairman George Erwin Garcia, bibigay nila ang lahat ng due process para kay Attorney Sia. Ayaw natin pangunahan yung gagawin ng division, pero katulad din po ng first division at second, lahat naman po ng kaso ng disqualification ay minamadali at ginagawa ng paraan na madesisyonan kaagad bago po mag-eleksyon para naman po walang agam-agam yung mga tumatakbo kung siya ba ay disqualified o hindi. Ella, bukod nga dito sa kasong isinampa mismo ng COMELEC
diyan sa kanilang clerk of the commission. May isa pang batay sa nakuha nating impormasyon, may nauna pang kaso dito kay Attorney Sia, kasong kriminal naman na isinampa diyan sa Law Department ng komisyon. Ang naghain daw ng reklamo dito ay mga grupo din ng mga solo parent. Kaugnay nga dito sa naging pahayag ni Attorney Sia laban sa mga single parents, mga kababaihan. At ayon pa kay Garcia, target naman nila, Ella, na madesisyonan nga itong mga kasong ganito, disqualification, bagamat 20 days na lamang ay halalan na. Bago ang maghalalan ay kanilang target na magkaroon ng desisyon itong kanilang hawak ngayon ng mga disqualification case para naman yung mga botante daw ay hindi naman masayang yung boto nila kung sakasakaling yung kanila palang ibinotong kandidato ay at the end ay madidisqualify lang, ay sayang din ang kanilang mga boto. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Naghain ng disqualification case ang isang party list group laban sa isang mayoral candidate ng Silang Cavite dahil sa umano'y hindi akmang pagbibiro nito sa mga solo parent sa isang campaign sortie. Para sa iba pang detalye, ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano ba yung sinabi ng naturang kandidato laban sa mga solo parent? Magandang umaga, Aga. Ang sinasabing kandidato ay si Alston Kevin Anarna. At ito nga ay nagugat sa sinabi nitong ipararapol umano niya ang mga solo parents upang magkaroon ng partner. Kanina inihain ng solo parent party list ang naturang disqualification case laban kay Anarna. Ayon kay Rosel Teodosio, tagapagsalita at nominee ng naturang party list, hindi na anya nagiging maganda ang imahe ng solo parent kung kaya't nais sila na sa ganitong pamamaraan ay matigil na ang mga ganitong komentaryo. Hindi rin nila dapat maging katatawanan at maging laman ng biro ang mga solo parent dahil sa hirap na dinaranas ng mga ito. Ayon naman sa COMELEC, March 29 nangyari ang pangangampanya kung saan sinabi ang solo parent remark. Aga nakasaad din sa naturang disqualification case ay kung sakaling manalo si Anarna ay suspindihin ng Commission on Election ang proklamasyon nito. At yan po ng ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Hindi magpapatinag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit pa bumaba ang kanyang approval at trust ratings. May paniniwala naman ang Malacanang sa dahilan ng pagbaba ng ratings ng Pangulo. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Hindi nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit pa bumaba ang approval at trust ratings nito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tuloy lang sa trabaho si Pangulong Marcos. Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Sabi natin kanina, ang Pangulo kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, parehong bumaba sa 25% ang approval at trust ratings ng Pangulo noong Marso kumpara ng Pebrero na may 42%. Naniniwala naman ng Malacanang na resulta ng impluwensya ng pagkalat ng fake news ang naitalang malaking pagbaba sa ratings ni PBBM. Sumasalamin din po ito sa impluwensya ng mga fake news na nagkakalat. Tinulong naman kahapon ni Pangulong Marcos ang ilang ahensya ng pamahalaan upang pag-usapan kung paano mapipigilan ang pagkalat ng mali o pekeng impormasyon lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinipilit umano ng ilang senador na muling magsagawa ng pagdiniga ang Senado kaugnay ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Senator Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, kailangan pang malaman
kung sino ang may-ari ng eroplanong ginamit sa pagpapadala sa former president sa International Criminal Court o ICC. Gayun din ang pagdating ng mga kawani ng ICC sa Pilipinas bago pa lumabas ang warrant of arrest ni Duterte na taliwas umano sa sinasabi ng gobyerno na biglaan lang nila itong natuklasan. Pinipilit ng ating ibang mga senador, sina Senator Bato, Robin, Alan Peter Cayetano, na magkaroon ng hearing pa kasi hindi pa natutuklasan kung sino may-ari ng eroplano at bakit nagkaganon. Dahil yung ibang version, binayaran daw, charter daw ng Office of the President, samantalang sabi ng iba, ginagamit rin ni Presidente Bongbong. So may mga detalye hindi maliwanag, pero yung pinaka-importante, yung ICC, yung mga investigador, abogado at iba pang tauhan nila, interpreter, security expert, na nandito na pala sa Pilipinas nung nakaraang taon pa, walang gustong magsalita tungkol doon. Kinakailangan malaman natin kung ano ba talaga. Dismayado si Senador Amy Marcos sa 2 araw lamang na Senate detention na ipinataw kay Ambassador Marcos Lacanilao mula sa contempt order ng Senate Committee on Foreign Relations. Ito ay matapos aprobahan ni Senate President Francis Escudero ang pagdedetine kay Lacanilao bunsod ng hindi katanggap-tanggap niyang paliwanag kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang tugon ni Senator Amy Marcos sa desisyon ni Senate President Francis Escudero kaugnay doon sa detention ni Ambassador Lacanilao? Kaya iginiit ni Senador Amy Marcos na pagkatapos na na-cite in contempt sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, dapat na agad na inidetine si Ambassador Marcos Lacanilao, ang Special Envoy on Transnational Crime. Paliwanag ng senadora, ang paglalabas ng show cause order matapos ang direct contempt ng komite ay hindi nakasaad sa Senate rules kung saan binigyan pa ng 11 araw bago ito tuluyang naidetine. Kontraryo o taliwas anya ito sa ilang oras lang na pag-aresto ng administrasyon kay former President Rodrigo Roa Duterte at pagpapadala sa The Hague, Netherlands kung saan naroon ang headquarters ng International Criminal Court o ICC. Bukod dito, binigyan din ng presidential sister ang 2 araw lang na pagdidetine kay Lacanilao na aniyay adding insult to injury o pagpapalala ng sitwasyon. Ito ay habang ang mga ordinaryong tao ay nadidetine hanggang sa maialis nila ang sarili sa contempt, alinsunod anya sa Section 18, Resolution Number 5 Series of 2010. Sa halip, binigyan lang ng ambahador ng gentle slap on the wrist o magaan na parusa, at ang Senate rules ay hindi aplikable anya sa mga ordinaryong tao at hindi sa mga gaya ni Lacanilao na pinaboran ng may kapangyarihan. Na-cite in contempt ng Senate Committee si Ambassador Lacanilao sa gitna ng pagdinig sa pag-aresto sa dating Pangulo noong April 15, bunsod ng maling pagpapatunay o pag-iwas sa pagsasabi ng katotohanan. Pagkatapos ng pagdinig, pinilaya rin ng ambahador matapos ang ilang oras na detention at binigyan ng 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat idetine ng Senado. Sa kautusan na inilabas ni Senador Escudero kahapon, sinabi ng Senate President na hindi satisfactory ang paliwanag ni Lacanilao kung bakit hindi ito dapat patawan ng contempt o order. Iniutos din na idetine si Ambassador Lacanilao, ngunit hindi dapat ito hihigit ng 2 araw. Hinihingi na ng UNTV News and Rescue ang tugon dito ni Senate President Francis Cheese Escudero. Ngunit sa ngayon ay wala pa itong sagot hanggang sa oras na ito. Sa ngayon ay kinumpirma naman ng ni Senate Secretary Renato Bantog na maayos ang kalagayan ni Ambassador Lacanilao sa Senate Custodial Facility at batay sa kanyang huling medical check-up ay nananatili itong nasa mabuting sitwasyon. Wala naman anyang idinadaing si Ambassador Lacanilao
ayon na rin sa kanyang medical director. Wala rin itong anumang request at hindi pa nakatatanggap ng bisita sa huling ulat ng Senate Secretary. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Umaasa ang isang House Leader na maipapasa ang isang panukalang batas na magre-regulate sa social media platforms bago matapos ang 19th Congress. Sa gitna ito ng pagkalat ng fake news na itinuturing ng Malacanang na isang dahilan ng pagbaba ng approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa House of Representatives, may report si Rosa Licoz live. Rosalie, may mga nakahain na bang paanukalang batas kontra fake news sa Kongreso? Aga ilang panukalang batas na ang naihain dito sa Kamara para higpitan ang parusa laban sa mga nagpapakalat ng fake news online. Ito rin ang layunin kaya nagsasagawa ng pagdinig ang House Triple Committee o TRICOM. Umaasa si House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong magbubunga ang TRICOM Legislative Inquiry ng pagkakapasa ng isang panukalang batas kontra fake news. Partikular na ang pag-regulate sa social media platforms para maiwasan ang paglaganap ng fake news. Lalo na't kabilang ito sa tinitingnang dahilan ng Malacanang sa pagbaba ng approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Adjong. Definitely one thing that we all agree on is magkakaroon talaga dapat ng regulation, no? So far as the operation of this social media platforms tulad ng Meta and many others, no? TikTok. Dagdag pa ng kongresista, umaasa itong maipapasa ang panukalang batas bago matapos ang 19th Congress. I am hoping that we can file at least proposed legislation before the 19th Congress concludes. Kung hindi naman siya mahabol this Congress, and then as sana kung yung mga membro ng TRICOM ay makabalik, no, mapagbigyan ng pagkakataon, I for one, if given the chance to enter again in the 20th Congress, I will definitely be one of those who will refile should this proposed legislation. Aga sa June 2 hanggang 13 ang balik sesyon ng Kongreso bago ang Sine Die adjournment sa June 14. Balik sa'yo. Maraming salamat, Rosa Licoz. Nakauwi na nitong Lunes, April 21, ang 8 Pilipinong tripulante ng barkong MT Krishnawan na nakulong dahil sa umano'y paglabag sa mga batas at regulasyon ng imigrasyon sa Konta Tinggi, Malaysia. Ayon sa Department of Migrant Workers, pinalaya ang 8 tripulante sa pamamagitan ng maagap at koordinadong aksyon ng Embahada ng Pilipinas sa Malaysia at Migrant Workers Office, Kuala Lumpur sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinitiyak ng ahensya ang patuloy na pagbibigay ng tulong at suporta sa 8 tripulante at kanilang mga pamilya nang bumisita ang mga ito nitong Lunes sa DMW Central Office sa Mandaluyong City. Samantala, magsasagawa rin ng sariling investigasyon ng DMW sa LMA at sa may-ari ng barko upang alamin ang mga pangyayari na humantong sa pagkakadetine ng 8 Pilipinong marino at kung may sapat na hakbang na isinagawa para sa kanilang proteksyon. Ibabalik na ng Department of Education sa buwan ng Hunyo ang pasukan sa mga pampublikong paaralan. Kaugnay nito, ipinaliwanag rin ng DepEd na maaaring sumunod sa nasabing school calendar ang mga private school. At mula sa San Juan City, may report si Jed Naresina live. Jed, may plano bang sumabay ang mga private school sa pagbubukas ng klase sa Hunyo?
Ella, ayon sa Coordinating Council of Private Educational Association o COCOPEA, karamihan sa mga pribadong paaralan ay planong sumabay sa pasukan ng mga public school sa darating na June 16. Ngunit ang iba ay maaaring sumabay or maaaring magbukas ng kanilang klase sa buwan ng Hulyo o Agosto. Balik eskwela na sa darating na Hunyo ang mga pampublikong paaralan sa bansa simula sa school year 2025-2026. At kaugnay nito, ayon sa Department of Education, maaaring sumabay sa pagbubukas ng klase sa June 16 ang mga private school. Nilinaw ng ahensya na mayroong kalayaan ang mga pribadong paaralan na magtakda ng sariling petsa ng pasukan basta ito ay pasok sa itinakdang panahon ng batas. Batay sa school calendar law, ang pasukan ay kailangang magsimula sa pagitan ng unang Lunes ng Hunyo hanggang sa huling araw ng Agosto. Ayon naman sa Coordinating Council o Private Educational Associations o COCOPEA, karamihan sa mga pribadong paaralan ay sasabay sa itinakdang school calendar ng DepEd para sa darating na school year. I can say that there's a lot of schools who will be opening, or there will be a lot of private schools who will be opening in June. Some would take advantage of the July-August window period. But I think konti na lang yung mga schools that would open sa August, month of August. Paliwanag pa ni Attorney Christine Carmina Manaog, Legal Counsel ng COCOPEA, nasa transition period pa rin ng ilang private school, kaya bandang buwan ng Hulyo o Agosto pa magbubukas ang mga ito ng klase. Ngunit aniya, mayorya ng pribadong paaralan ay pabor sa pagbabalik sa dating school calendar na June to March. Bukod dito, muling binigyang diin din ng DepEd na nakasaad sa batas na ang school year ay hindi dapat lalampas sa 220 days ng klase. Ella, ayon sa Department Order No. 12 Series of 2025, magsisimula nga yung klase ng mga pampublikong paaralan sa darating na June 16 at matatapos ito sa March 31 sa susunod na taon. Ayan mo ng update, balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Inilabas na ngayong araw ang resulta ng University of the Philippines College Admission Test o UPCAT para sa academic year 2025 to 2026. Base sa announcement ng UP System, ngayong araw maaari nang makita ang listahan ng mga pangalan ng nakapasa sa 2025 UPCAT. Pwede itong i-check sa https://upcat2025results.up.edu.ph gamit ang username at password sa kanilang application process. Ang lahat ng mga nabigyan ng slot ay kinakailangan na mag-reply sa offer ng UP hanggang sa May 31, 2025. Mahalagang maipasa na ang Students' Rights Bill o ang panukalang batas na nagsusulong na maproteksyonan ang democratic rights ng mga mag-aaral. Kasunod ito ng insidente sa isang graduation rites kung saan pinahubad ng school head ang toga ng mga estudyante sa isang paaralan sa probinsya ng Antique. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Ang dapat sanang masayang pagdiriwang sa araw ng graduation sa Colonel Ropero Abellon National High School sa Antique, nauwi sa tensyon at pagkadismaya ng mga magulang at estudyante dahil ito sa pagpapahubad ng school head sa toga ng mga magtatapos na senior high school students. So, just take off your toga because it is not prescribed as your uniform for graduation. Ang nangyaring ito, tinuligsa ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ayon kay Congressman Manuel, nagmistulang diktador ang school head. Na nakikisimpatya tayo sa mga estudyante at mga magulang at mga loved ones ng mga gumraduate. Kasi moment dapat nila yun pero inagaw ng principal yung spotlight nila. Nag-astang diktador dun sa graduation.
Bunsod nito, binigyang diin ni Congressman Manuel ang kahalagahang maipasa na ang Students' Rights Bill. Layo ng panukalang batas na tiyaking na pangangalagaan ang karapatan ng mga kabataan sa edukasyon, gayon din ang iba pang democratic rights. We intend to not let this pass. At dapat lamang in terms of legislation, dapat mapasa na ang isa sa mga priority bills natin, yung Students' Rights Bill, para mas demokratiko, mas maayos ang pamamalakad sa mga paaralan natin. Samantala, nilinaw naman ng Department of Education na hindi ipinagbabawal ang pagsusuot ng toga. Bagkus maaari itong isuot bilang opsyonal na karagdagang kasuotan ng mga mag-aaral na magtatapos. Iniimbestigahan na rin ng kagawaran ang kontrobersyal na insidente at kung may dapat bang papanagutin. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis sa pwesto ni National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Aberin ang District Director ng Quezon City Police District. Ayon kay Major General Aberin, may kaugnayan ito sa lasing na pulis ng QCPD na pumasok sa isang bahay sa lungsod at nang haras at nang molestya ng mga taong nadatnaan sa naturang bahay. Mula sa Quezon City, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano yung partikular na naging paglabag naman ng District Director kaugnay ng insidente na yan na kinasangkutan ng kanyang tauhan? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Failed to report the incident. Ito ang dahilan kung bakit pinatawan ng administrative relief ni NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin si Quezon City Police District Director Police Brigadier General Melesio Buslig. Sa panayam ng UNTV kay General Aberin, sinabi nito na hindi aniya nagbigay ng report sa kanya si General Buslig hinggil sa insidente. Hindi din daw niya malalaman ito kung hindi mismong ang station commander ang nag-report sa kanya. Gayunman, gumugulong na aniya ang investigasyon at handa naman aniya siyang ibalik sa pwesto kung mapatutunayan na nagawa nito ang kanyang parte bilang District Director. Matatandaan nag-viral ang pagpasok ng isang lasing na pulis sa isang bahay sa Quezon City. Ang pulis ay may hinahanap na tao dahil sa umano'y nagsumbong na mayroong osangkot siya sa illegal na droga. Base sa FB post, sinabi ng biktima na pinaghihipuan pa sila ng pulis sa manselang bahagi ng katawan at kinaladkad pa ang kanyang lola. Kaya naman agad na ipinaaresto ni Major General Aberin ang abusadong pulis. Si General Buslig ay pansamantalang papalitan sa pwesto ng kanyang Deputy Chief for Administration na si Police Colonel Glenn Silvio. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga bagong opisyal ng National Police Commission o NAPOLCOM. Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na itinalaga ng Pangulo si Attorney Rafael Vicente Calinisan bilang Vice Chairperson at Executive Officer ng NAPOLCOM. Bago naging Vice Chairman, si Calinisan ay Commissioner ng NAPOLCOM. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation at Department of Information and Communications Technology ang paglalagay ng free Wi-Fi access sa MRT3 stations. Sa isinagawang inspeksyon ni DOTR Secretary Vince Dizon at DICT Secretary Henry Aguda sa MRT kahapon, isa sa nais nilang magkaroon sa istasyon ng tren ay ang pagkakaroon ng libreng internet connection para sa mga pasahero. Suportado naman ng MRT3 Management ang naturang panukala na layong mapaganda ang serbisyo sa mga sumasakay sa naturang linya ng tren. Nagtaas ng service fee ang mga airport na pinangangasiwaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP simula kahapon, April 21. Base sa inilabas na memorandum ng CAAP na may petsang April 14, ang passenger service charge para sa international flights ay magiging 900 pesos na mula sa kasalukuyang 550 pesos. Habang ang PSC ng bawat pasahero para sa domestic flights
ay mula 100 to 350 pesos. Ayon sa CAAP, ang taas singil ay para sa pagpapabuti ng karanasan ng mga pasahero sa mga paliparan na nasasakupan nito. Nasa Mindanao ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa inaugurasyon ng ilang infrastructure project ng pamahalaan. Tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang administrasyon sa pagpapatayo ng mga infrastruktura na tutugon sa pangangailangan ng mamamayan. At para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano-anong mga proyekto ng pamahalaan ang binisita ng Pangulo sa Mindanao? Yes, Aga, unang pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga ang inaugurasyon ng Balingoan na Port Expansion Project sa Misamis Oriental. Ito ay mahalagang gateway para sa mga mananakay papuntang Camiguin Island na manggagaling sa Misamis Oriental at mga kalapit na probinsya. Naniniwala si Pangulong Marcos na malaki ang maitutulong nito upang mapalakas ang turismo, lalo na't malaki ang papel ng pantalan na ito sa trade at economic activities sa Northern Luzon o Region 10. Ayon kay PBBM, isa sa mga prioridad ng administrasyon ang pagpapalaki ng kapasidad ng mga pantalan sa bansa. Kaya naman apela niya panghalagaang mabuti ang mga infrastruktura na ito. Mga kababayan, ito po ang diwa ng aming tinatawag na Build Better More. Gumagawa tayo ng mga infrastrukturong may puso para sa ginhawa, seguridad at pag-angat ng ating mga kababayan. Ngunit hindi lang po ang pagpapalaki ng kapasidad ng mga pantalan ang prioridad natin. Mahalaga rin po na mapanatili ang kaayusan ng mga ito upang masiguro na ligtas, matiwasay at maginhawa ang biyahe ng bawat pasahero. Sunod na pinuntahan ng Pangulo ang pagbubukas ng Rice Processing System 2 Project at Integrated Coconut Processing Facility sa Barangay San Isidro, Balingasag. Inaasahan malaki naman ang maitutulong nito sa mga magsasaka ng Misamis Oriental. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Pinabulaanan ng National Task Force West Philippine Sea Area Task Force West ang claim ng China na pinahihintulutan umano nila ang rotational and resupply mission sa Ayungin Shoal noong March 4 kaya wala naging aberya at naging matagumpay ang RORE. Mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, paano raw nalusutan ng RORE mission ang mga Chinese na nangaharang sa may Ayungin Shoal? Walang pangaharang na nangyari dahil nakalusot ng payapa at ligtas yung mga sundalong Pilipino doon sa Ayungin Shoal noong mga nakaraang buwan na nagsagawa tayo ng rotational and resupply mission doon. Mariing itinanggi ng National Task Force West Philippine Sea Area Task Force West na humingi sila ng permiso o pinayagan ng China ang isinagawang RORE o Rotational and Resupply Mission sa mga sundalong Pilipino na nagbabantay sa BRP Sierra Madre o LS-57 sa Ayungin Shoal noong March 4. Giit ng National Task Force West Philippine Sea, ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf na pinagtibay naman ng 2016 Arbitral Award. Sabi ng NTFWPS, may jurisdiction at sovereign rights ang Pilipinas sa nasabing bahura kaya malayang makapagsasagawa ng RORE mission sa lugar ang Pilipinas alinsunod sa international law. Aniya, ang ginagawa ng China ay lantarang pagtatangka ng papakalat ng maling impormasyon upang pahinain ang soberenya ng Pilipinas at iligaw ang international community. Hindi kinikilala ng Pilipinas ang karapatan ng China sa Ayungin Shoal at hindi anya kailangan ng pagsang-ayon ng China sa anumang aksyon ng pamahalaan sa lugar. Nitong April 9, ang pinakahuling rotational and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal. Mula July 27, 2024 hanggang April 9, 2025, 7 beses ng sunod-sunod na nakapagsagawa ng matagumpay na RORE mission ng AFP
sa BRP Sierra Madre. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Naghain na ng cease and desist order ang pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro laban sa Blue Max Trade Link Incorporated, ang kumpanyang nagsasagawa ng dredging operation sa ilog ng Barangay Malawaan. Batay sa kautusan, lumabag umano ang kumpanya sa mga alituntunin ng Department of Environment and Natural Resources at iba pang umiiral na batas at regulasyong may kinalaman sa pangangasiwa ng likas na yaman. Inaatasan din ang Blue Max na pansamantalang itigil ang lahat ng operasyon hanggat nagsasagawa ng investigasyon sa nangyaring sakuna. Una nang sinabi ng kumpanya na susunod sila sa anumang ipag-uutos ng lokal na pamahalaan, kabilang na ang pagsususpindi ng operasyon at iba pang hakbang. Nagsimula na ang inisyal na Maritime Casualty Investigation o MCI sa pagtaob ng MV Honghai 16 ng Occidental Mindoro. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, ipapatawag sa investigasyon ang may-ari nito bilang bahagi ng due process. Aalamin rito ang dahilan ng pagtaob ng barko at ang mga aspeto ng kaligtasan sa nangyaring insidente. They are already in talks with the private salvors. So the timeline, they are yet to present to me the salvage. Nananatili ang banta ng African swine fever at iba pang sakit sa mga baboy, lalo na ngayong tag-init. Kaya naman hinigpitan pa ng National Meat Inspection Service ang pagsusuri upang makatiyak na hindi makalulusot sa mga pamilihan ang mga kontaminadong karne. Narito ang report ni Mia Alonzo. Ligtas sa sakit ang mga lokal na karneng baboy sa pamilihan. Ito ang tiniyak ng National Meat Inspection Service o NMIS patungkol sa mga karneng baboy na ibinebenta sa palengke. Ayon kay NMIS Officer in Charge and Executive Director Dr. Roberto Umali, dumaraan sa masusing inspeksyon ng mga baboy bago makarating sa merkado. So, i-assure lang natin sa part ng NMIS yung pag-conduct ng inspection from buhay, ito yung antemortem, at saka yung postmortem hanggang sa makatay. Ayon kay Dr. Umali, sa anti-mortem inspection, tinitignan ng kalagayan ng karne bago ito katayin, tulad kung ito ba ay may sakit, may sugat at kakaibang kilos, o kung malusog at walang anumang sintomas ng impeksyon. Pagkatapos katayin, sinusuri uli ito o ang tinatawag na postmortem kung saan tinitignan ng kondisyon ng karne at lamang loob. Ayon kay Dr. Umali, sa paraan na ito makatitiyak na ang mga ibinibentang karne sa pamilihan ay ligtas na kainin ng mga tao. Lagi po namin sinasabi, tangkilikin lang yung mga dumaan sa pagsusuri ng mga inspector o veterinarian sa pagkipagtulungan hindi lang po sa NMIS, especially yung ating local government unit. So, kumbaga na-assured po ng NMIS na ang ating mga kinakain karne ay ligtas at safe ng kain. Paalala ng NMIS sa mga mamimili maging sa retailer, tangkiliki ng mga karne na dumaan sa inspeksyon upang maging ligtas sa banta ng sakit na maidudulot nito sa kalusugan. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na huwag maniwala sa mga kumakalat na prediksyon na magkakaroon ng malakas na lindol sa April 22. Binigyan diin ng ahensya na wala pa ring teknolohiya na makakahula sa eksaktong petsa kung kailan magkakaroon ng pagyanig. Narito ang report ni Benedict Galazan. Para sa ating mga kababayan, wag po agad silang maniwala sa kumakalat. Kailangan lang i-verify with us. Right now, may kumakalat na magkakaroon daw ng lindol on April 22. Isa sa mga hamon na hinaharap ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ay ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Kabilang na dito ang prediksyon na magkakaroon ng malakas na lindol sa April 22. Sa programang Lifesaver, binigyang diin ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol
na hindi basta dapat maniniwala ang publiko sa mga naglalabasan sa mga social media. And kina-clarify naman natin na for now, there's no technology that can tell us exactly when an earthquake would happen. Maging ang pagputok aniya ng Bulkang Kanlaon kamakailan ay may nagkukonekta rin sa nangyaring malakas na lindol sa Myanmar. Magkakalayo po yan. Hindi po in the first place, kahit yung mga bulkan natin in the Philippines, kapag pumutok yung isa, hindi yan makapag-trigger ng volcanic eruption sa iba pang active volcanoes natin. So, huwag po silang maniwala sa fake news. They have to verify yung mga kumakalat with us. There is a possibility that 2 or 3 volcanoes would erupt simultaneously, but independent yan sa isa't isa. Ayon sa PHIVOLCS, maaari lamang magkaroon ng ideya sa kung kailan posibleng gumalaw ang isang fault. Tulad halimbawa ng West Valley Fault na base sa pag-aaral ay huling nagkaroon ng malakas na lindol noong 1658. Gumagalaw naman ito tuwing ika-400 hanggang 600 taon. Pero hindi aniya dapat magpakakampante ang taong bayan dahil posible ring mangyari ito ng mas maaga. We have to assume na it will happen on the lower limit, which is 400 years, which is by 2058. So the closer we get to 2058, the higher the probability na magkakaroon ng malakas na paglindol. Ang West Valley Fault ay kayang maglabas ng magnitude 7.2 na lindol at posibleng umabot sa intensity 8 ang mararamdamang pagyanig. Sa pamamagitan ng simulator, ipinakita ng PHIVOLCS ang senaryo ng isang intensity 8 na lindol. Ito yung 8. Ito yung 8. Hindi na po makakalakad ang tao dito. Hindi na makakalakad. Oo, ayan o. So ito ang possible na maramdaman pag nangyari yung intensity 8 na galing doon sa 7.2 magnitude. So magkano katagal po yung magiging ground shaking na ganito? Mga seconds. Seconds. Pero 45 seconds na matagal na yun. Paalala ng PHIVOLCS, siguraduhin nasa standard o tama ang sukat at disenyo ng mga bahay at istruktura na kayang tumagal sa malakas na lindol. Benedict Galasan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binabantayan ngayon ng Davao City Health Office ang mga tukoy na close contacts ng 2 pasyenteng kumpirmadong natamaan ng monkeypox. Dahil nananatiling walang gamot sa monkeypox, pinag-iingat ang publiko na iwasang magkaroon ng direct contact sa taong pinaghihinalaang may sakit nito at ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Matapos makapagtala ng 2 kumpirmadong kaso ng monkeypox sa Davao City, nakabantay ang health office ng lungsod sa daily monitoring ng kanilang mga close contacts sa loob ng 21 araw. Dili man kinahanglan i-isolate ang close contact, sir, kanang asymptomatic. Pwede ra gyud na siya na mag-monitor rami every day and sila observe gyud sila sa ilang mga kaugalingon, no? Kung na sila bation, that's the time na i-isolate nato sila. Pero kung pwede ra po siya home isolation kung wala siya dili ba severe iyang gibati. Okay. Basta ang iyahang balay capable na ma-isolate siya nga siya ra gyud na siya release. Sa ulat ng Davao City Health Office, dinala na sa isolation facility ang 2 pasyente. Paglilinaw ng mga otoridad, nasawi ang isa dahil sa ibang komplikasyon. Mas taas ang risgo sa seryosong sakit o kamatayon tungod sa mpox para sa mga bata, buntis, o kanang mga tao nga hinay ang immune system. Apil na ang mga tao nga na HIV nga dili maayo ang pagka-manage. Paalala ng Davao City Health Office sa mga Davaoenyo, iwasan ang direktang pakikipagsalamuha o close and intimate contact sa sinumang hinihinalaang may monkeypox. Ugaliin rin ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig o kaya'y alcohol-based hand rub. Pinag-iingat din ang publiko sa pakikipagsalamuha sa hayop upang maiwasan ang hawaan ng monkeypox. Kabilang sa mga sintomas nito ay lagnat, rashes, pananakit ng ulo at katawan. Kung nakararamdam ng alinmang sintomas, mas maiging magpatingin agad sa ospital o health centers para maagapan.
Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ligtas na nakalikas ang halos 300 mga pasahero ng Delta Flight 1213 matapos magliyab ang isang makina ng eroplano habang nasa tarmac sa Orlando International Airport. Nakuhanan sa video ang pag-akyat ng usok at apoy mula sa kanang makina habang bumababa ang mga pasahero gamit ang inflatable emergency slides. Ayon sa Delta, ligtas ang lahat ng 282 pasahero at crew at agad rumesponde ang fire rescue team ng paliparan. Iimbestigahan naman ng Federal Aviation Administration ang sanhi ng insidente. Nagsampa ng federal lawsuit ang pamunuan ng Harvard University laban sa administrasyon ni US President Donald Trump upang pigilan ang pag-freeze ng $2.2 billion fund mula sa gobyerno. Ayon sa pamunuan ng universidad, maapektuhan ng funding freeze ang mga pananaliksik ukol sa cancer, Alzheimer's at Parkinson's at ang hakbang ay banta sa kalayaan ng akademya. Tumanggi ang Harvard sa mga kahilingan ng gobyerno gaya ng audit ng curriculum at datos ng admissions na tinawag nilang paglabag sa kanilang kalayaan. Suportado naman ni former US President Barack Obama ang desisyon ng universidad at iginiit ang kahalagahan ng academic freedom. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 5, versikulo 4 na nagsasabi, "Sapagkat ikaw ay di isang Diyos na may kaluguran sa kasamaan, ang masama ay hindi tatahang kasama mo." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.